what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-bali mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong mga naging aksyon ni VP Sara Duterte diyan po para sa kanyang impeachment trial mga kababayan. Dahil, no, grabe po ang mga abogadong kanyang kinuha mga kababayan. No, kasama na nga po dyan sa mga abogado na yan mga kababayan, ang dating abogado ni President Estrada, mga kababayan, no, magiging abogado rin po yan, no, neto ni VP Sara Duterte. At ang lahat po ata ng mga abogado niya ay nasa 16 po, no, kasama po yung mga veterano na mga malalaking kaso mga kababayan. Yan po ang mga abogado na makukuha o gagamitin, no, netong si VP Sara Duterte mga kababayan. Grabe, no, saan kaya galing yung pera netong mga to? Hindi, kasi di ba hindi, kung mga mga batikan yan, mga veteranong abogado, yung mga mag-aabogado diyan kay VP Sara Duterte, hindi naman hindi naman na mumurahin mga kababayan, no, yung mga abogado niyan. Meron nga yung mga nandiyan lang sa labas, yung mga simpleng kaso. Let's say, may mga kaso kayo diyan sa sa mga korte. 'Di ba? Alam ko yung mga acceptance niyan nasa 30,000. 'Di ba? Iba pa yung iba pa yung per hearing niyan, mga kababayan. 'Di ba? 30,000 acceptance fee pa lang 'yon. Sa mga ordinaryong 'yon, 'di ba? Hindi kagaya ng impeachment. Pero ito impeachment pa, kababayan. At malaking tao, no, etong kanilang ipagtatanggol dito, yung dedepensahan. At yung mga abogado, mga kababayan, ay hindi naman pipitsugin, 'di ba? Sigrid Fortun, mga kababayan, 'di ba? Pinakamababa siguro diyan, sabihin natin 100,000. Baka mababa pa nga yun, 'di ba? So ganong kalaki ang gagastusin nila, mga kababayan, para po dito sa impeachment trial ni VP Sara. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa mga bago pa lang po dyan, please don't forget to subscribe. At pakilike naman po ang ating video ngayon. Okay. So, huwag na natin patagalin to. Alamin natin ang mga balitang ito, mga kababayan, at ating pag-usapan. Okay? So, eto yan, mga kababayan, ha? Etong balita na to. Let's go. Pinaalala na ang mga magiging abogado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang tagapagsalita naman ng House Prosecution Panel, sinabing may posibleng may grave abuse of discretion sa utos ng Senado na ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Noong 2000 hanggang 2001, sa impeachment trial ni Noy Pangulong Joseph Estrada, isa sa mga tumayong abogado niya, si Attorney Sigfrid Fortun. Mahigit 2 dekada pagkatapos niya, muling haharap sa impeachment court si Fortun bilang abogado naman ni Vice President Sara Duterte. Pangungunahan niya ang mga abogado mula sa Fortun, Narvasa and Salazar Law Firm na tatayong defense team ng bise batay sa entry of appearance sa impeachment court. Ilang high-profile case ang hinawakan ni Fortun, gaya ng Maguindanao Massacre at Curatong Baleleng case. Kasama rin sa defense team ang co-founder ng law firm na si Attorney Gregorio Narvasa II. Diba? Kung ganyan kalalaki yung mga kaso netong si Attorney Fortun, mga babayan, yung acceptance fee pa lang yan, sobrang laki na kaagad. Diba? Tapos ilang abogado po yan. Diba? So, ganun kalaki yung kanilang gagastusin para lamang dito sa impeachment trial, mga babayan. Diba? So, mapapaisip kayo kung saan galing yung mga pera na yun. Kasi sinasabi nila wala naman silang ganun kalaking pera eh. Diba? Considering, no, na meron pa silang isang ginagastusan diyan po sa ICC. No, yung sa dating Pangulong Duterte naman, yun naman yung isang kaso. At hindi rin basta-basta yung gastos doon, mga babayan. 'Di ba? Lalo na yung pagpalipad-lipad nila papunta pabalik, no? Diyan po sa The Hague. 'Di ba?
malaking pera yung nauubos o ginagamit nila para dito sa mga kaso na to, mga kababayan. Kaya nga tanong po ng mga kababayan natin, at makikita rin natin, no, sa mga vlogger, nagtatanong din sila, no, saan nanggagaling yung pera na to o saan nanggaling yung pera na ginagastos nila para dito. Sa palagay ninyo, mga kababayan, saan kaya? No, ano sa palagay ninyo? May idea ba kayo saan nanggaling? No, yung ganong kalaking yaman ng mga Duterte. Diba? Tuloy natin. Ni dating Supreme Court Chief Justice Andres Narvasa na bahagi rin ng Defense Counsel noon sa impeachment trial ni ERAP. Kabilang din sa defense team ni Vice President Duterte si Attorney Michael Powa, dating tagapagsalita ng OVP. Sa ngayon, di pa malinaw kung kailan magsisimula ang impeachment trial. At sa tingin ko si Powa, mga babayan, yung sa defense nila, yan yung yan yung sasagot pagdating doon sa mga funds, confidential funds, 'di ba, mga babayan? Kasi parang siya ata yung mas nakakaalam, no, pagdating doon sa mga confidential funds na 'yon, mga babayan. Dahil sa pagpapabalik ng articles of impeachment sa Kamara. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, na isa sa mga bumoto kontra rito, nagdudulot lang ang utos ng mga kwestyong legal. Pero kung siya raw ang tatanungin, dapat wag na magkaso sa Korte Suprema na para ba itong consultant na hihintayin pa kung ano ang opinion nito. Ano ma-achieve nun? Ano lang? Baka bumalik pa sa step 1. Di ba? Hindi natin alam. So wag na, pabayaan na lang yan. Tapos by July 29, 30, 31, August 1, yan, pwede nang mag-trial yan. Kasi ang incoming Senate, hindi nila pwedeng gamitin ngayon ang excuse na meron pa silang rin-rush na mga priority laws. Kasi wala pa, ano pa yan filing pa lang yan. Ayon sa bagong talagang tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Attorney Antonio Odi Bukoy, may tuturing na grave abuse of discretion ang ginawa ng Senado. Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand, ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Grabe, no, yung mga spokesperson nila puro abogado, mga babayan, 'di ba? Ganong katitindi talaga itong mga labanan ngayon sa politika. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Kinukunan pa namin ang pahayag si Escudero. Ayon sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel, sa mga susunod na araw ay maghahain ng mga prosecutor sa Senate Impeachment Court ng mga motion at manifestation. Tiniyak niyang hindi ito magiging sanhi ng delay sa impeachment proceedings. Ilan na rin ang pumuna sa unay pagkiling ng ilang senator judges sa bise. Hihingin ba ng prosecution panel na mag-inhibit ang mga ito mula sa impeachment trial? Pinag-uusapan po yan. Subalit, kung ito ay magiging dahilan para maantala, siguro isang tabi na lang yan. Anyway, ilalahad ang ebidensya, ipapakita sa mga hukom, makikita ng publiko, nasa sa kanila yan. Kung kahit na malakas ang ebidensya, mag-aakwit pa rin sila, sinong uhusga? Ang bayan. Nauna nang sinabi ni Vice President Sara na bigyan ng benefit of the doubt ang mga senator judge na gagawin nila ng tama ang kanilang trabaho. Kung may yung benefit of the doubt na yan, mga babayan, wala na yung benefits, doubts na lang Diba? Ano na lang nila yan, mga babayan? Kumbaga, palusot na lang nila yan. Dahil halatang halata naman, no? Na yung mga inhibition na yan, mga babayan, para lang matanggal yung mga alam nilang magiging balakid, no? At magpapahirap sa kanila pagdating po diyan sa impeachment na yan. At on the spot, kitang-kita naman no, na kung sino yung mga senador, mga babayan, na umpisa pa lang, no, nag-aabogado na kaagad dito kay VP Sara Duterte. Diba? Kaya nga pinapa-inhibit kasi diba,
Kaya nga sila nanumpa. Ang sabi kasi, pagka nanumpa nga sila, walang parang wala kayong papaboran. 'Di ba? Kaya lang ang naging problema, umpisa pa lang kitang-kita na kahit nanumpa na yung mga senador, kitang-kita na may pinapanigan na kaagad sila. 'Di ba? Kaya nananawagan na mag-inhibit. Kaya lang ang balik nila, i-inhibit nyo rin yung ibang mga tao, yung ibang mga senador. 'Di ba? Ang galing nila magpalusot. Mag-inhibit man, anya, dapat kasama lahat ng pabor, pati kontra sa kanya. Special mention nga si Senadora Risa Ontiveros. Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, na tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros. Tugon dyan ni Senadora Ontiveros, ebidensya ang titingnan niya bilang Senator Judge. Noong nanumpa kami bilang Senator Judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at boboto ayon sa bigat ng ebidensya, kakampi man o kritiko ng pangalawang Pangulo. Sinusunod ko po ang tungkulin na iyan at inaasahan ko rin ito sa ibang senador. Sabi ni Pimentel, magiging favorable pa kay Vice President Duterte kung may mag-inhibit na Senator Judge. Kailangan kasi ng 2/3 o 16 na senador na magsabing guilty ang bise bago siya makonvict. Binibilang natin dito yung sinasabi yung salitang guilty. Yun po ang bibilangin. So, hindi binibilang yung nagsabing not guilty. Hindi importante yun. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban. Yun yung mga babayan Yun yung sinabi ni ni Senator Di ba? Na pagka na meron nag-inhibit, mababawasan pa yung mga senador. Baka maging pabor pa ay VP Sara. Kaya may mga nananawagan ng inhibit na yan. Di nga natin alam, baka mamaya pakawala rin nila yan di ba? At sa isa pa mga balita, ito mga babayan, 16 yung abogado ni VP Sara. Di ba? Panoorin natin to. Grabe ang dami. Magkano kaya ginastos dito sa mga to? Ang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Curatong Baleleng case, pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging Senator Judge sa susunod na Kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities, at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carla Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor, at Justin Gular na multiple-time debate champion. Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating Chief of Staff niya sa DepEd, at si Reynold Monsayak, dating OVP spokesperson at class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader Coco Pimentel. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-appear kami, pero may mga kondisyon ito, ha? Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June 10 sa impeachment court. Napagkasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Straightforward lang yung order. Mag-a-ad cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Dapat lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano pa lang ibig nyo sabihin?
Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ang kampo ni VP Sara sa hinaing summon sa kanya ng korte. First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Nasa 9 lang kasi ang kay dating Chief Justice Renato Corona, habang hindi rin aakyat sa 10 ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada. Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyers sa impeachment court. Ang mas interesting, ang mga nagkaharap noon maghaharap ulit ngayon, pero sa impeachment. Taong 1995, 30 years ago, nagkasangga ang ilang familiar faces sa kasong Kuratong Baleleng. Magkasangga noon sina Kiko Pangilinan, Chel Jokno at Theodore Te sa prosecution, habang dinedepensahan ng Fortuna Nervasa Salazar at Lolong Lazaro ang PNP officials na kinabilangan nina Romeo Acop at Ping Lacson. Fast forward to 2025, prosecutor na si Acop, magiging senator judges sina Lacson at Pangilinan, at prosecution pa rin si Jokno, pero sa impeachment na. At ang Fortuna Nervasa at Lazaro, nasa depensa pa rin. Si Sig Fortun, brother-in-law rin ng mga Remulla. Patunay na sa paglipas ng panahon, ang mga dating naghaharap sa hukuman muling nagkakasalubong sa mga maiinit na laban ng politika at batas sa Pinas. Alright, so yung mga babayan, no? Anong masasabi ninyo dyan? Grabe, bigatin. No, etong mga abogado na magtatanggol dito kay VP Sara Duterte, no, at magtatagpo-tagpo yung mga dating nagkita-kita na sa korte at mga kaso. Hindi natin alam kung anong kalalabasan. Medyo maganda laban nito, mga babayan, itong impeachment na to, dahil talagang tagisan to ng galing, no? At talino, mga babayan, pero show of force talaga ang ginawa ni VP Sara Duterte dito. Pero ang tanong ng mga kababayan natin, no, kung hindi guilty si VP Sara Duterte, bakit ganun daw karami yung kanyang abogado? Diba? Okay, so kayo na sumagot niyan, mga kababayan. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan, sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po. Konti na lang, magti 300,000 subscribers na tayo. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ako yung Kuya Mobsid sa Mobs TV. Peace. I'm out.